Hello mga ka-BG! Welcome to my channel! Okay, nandito tayo ngayon sa aming garden at ipapakita ko sa inyo ang aming siling haba or siling kulikot. Isang plat ito, puro siling haba lahat. Ano kaya ang benefits ng siling kulikot or siling haba sa atin? Ang siling kulikot, as we call it here in the Philippines, gives you a satisfying spiciness over your taste of food. It is a popularly added spice when you crave for spicy. Paano magtanim ng sili or siling haba? Mayroong tatlong importanteng hakbang sa pagtatanim ng siling haba. So, maghanda ng seedling tray na pagtatamna ng mga buto ng sili. Ang paggamit ng seedling tray para sa pagpapatubo ng mga binhi ay maganda dahil sa maliit lamang ang mga ugat ng ito. Tandaan lamang na bawat isang hukay ay isang buto. Gumamit rin ng organikong pataba para sa lupang gagamitin sa seedling tray. Mahalaga ang maging malusog ang sili sa unang pagbulusok ng pagtubo nito. Pangalawa ay mayroon tayong tinatawag na land preparation o paghahanda ng lupa na pagtataniman ng siling haba. Siyempre, araruhin at suyurin ng lupang pagtatamnan. Alisin ang mga damong nakatubo at linisin ang paligid ng lupa. Gumawa ng plat na pagtatamnan. Para sa malawak na lupa ay gumawa ng 2 hanay na plat at sa maliit na lupa naman ay 1 hanay na plat. Bigyan ang lupa ng organikong pampataba at siguraduhing mamasa-masa ito para mas kumapit ang ugat ng mga siling ililipat. Ay ang transplanting o paglilipat tanim ng sili. Pagkalipas ng 18 hanggang 21 days, maaari nang ilipat ang mga siling nasa seedling tray sa inihandang lupa. Maglagay ng sapat na distansya bawat tanim para maiwasan ang pag-aagawan nito ng sustansya galing sa lupa. Diligan kaagad ang mga bagong lipat na sili pagkatapos maitanim.